walang magagawa ang yaman ninyo para pahabain ang buhay ninyo, para iligtas kayo, para patinuin yung mahal mo, para papanumbalikin ang kabuuan ng pamilya ninyo, para magbigay ng tunay na kaligayahan sa iyo, para magbigay ng kakontentuhan sa buhay mo. Walang magagawa ang kayamanan mo. Darating at darating ang panahon na tulad nung sa mayaman sa Ebanghelyo, ipaparealize ng Diyos sa atin ito. Sana, bago mangyari yan, ma-realize na natin. Huwag na nating hintayin na ang Panginoon pa ang magpa-realize nito sa atin. Bad thing about the rich man in today's gospel reading, his case has already been decided. Wala na eh. Nasa impyerno na siya. Tayo hindi pa. Tayo may tsansa pa. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan may tsansa. Kaya as in now na, ang Diyos na ang pinakaasahan natin sa buhay. At hindi kung sino o kung ano paman. Siya na ang pinakaating asahan. Pinakaating pakahalagahan. Pwede pa rin tayong umasa sa tao, sa bagay, sa pangyayari. Because good people, good things, good situations are still blessings. Especially if these things, people, situations would lead us into a deeper and closer relationship with God in whom we should put all our trust. Basta ang punto, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng tao, ang pinakaasahan at mahalin natin at pagtiwalaan natin ay ang ating Panginoon. Yun actually, yung ginawa ni Lazaro. No wonder pinangalanan siya. Because there's something beautiful about his name. Ang ibig sabihin kasi ng Lazaro ay, God is my help. Ang Diyos ang tutulong sa akin. Ang Panginoon ang pinaka-inaasahan ko. Pinaka-inaasahan ko. Umasa rin naman si Lazaro sa iba. At tulad sa mayaman. Kaya nga nandun siya. Naghihintay siya na tulungan siya ng mayaman. Umasa rin siya sa iba bukod sa Diyos. Walang masama doon. Pero ang pinaka-inasahan niya, hindi yung mayaman, kundi ang Diyos. Kaya nga, kahit hindi siya tinulungan ng mayaman, hindi naman siya gumawa ng masama, hindi siya nag-isip ng masama, hindi siya nagsalita ng masama, hindi niya sinabi dun sa mayaman, bulunan ka sana. Hindi niya ginawa yon. Hindi niya sinipa yung aso na dumitila sa mga sugat niya. Hindi siya pinasama ng kahirapan niya. Hindi siya tulad ng iba, nagsasabing, nagipit ako kaya sa patalim ako kumapit. Hindi ganun si Lazaro. Kasi ang inasahan niya ay ang Diyos lamang talaga. Kahit na hirap na siya. Alam po ninyo, ang nagpahirap dito talaga kay Lazaro. Hindi naman actually, yun lang sugat niya. Hindi lang naman actually yung gutom niya. Hindi naman actually yun lang kahirapan niya. Kundi yung hindi pagpansin ng mayaman sa kanya. Di po ba, kapag ang tao matindi ang sakit, malala ang sakit, konting improvement lang yan Ginto na pinahalagahan Naku eka, bumaba na eka yung creatinine ko. Naku eka, bumaba na eka yung sugar ko. Naku eka, bumaba na yung BP ko. 1 point lang naman yung binaba. Malaking bagay na. Naku eka, nautot na ako. Akalain niyo pati utot, pinagpasalamat yan, pinagpamisa pa yan. Yung malalang sakit, simpleng improvement, malaking bagay na And just the same way, yung may matindi at malalang pinagdaraanan, yung simpleng tulong, malaking bagay yan. Yung simpleng pagpansin, malaking bagay yan. Kaya nga on the other hand, yung simpleng hindi mo pagpansin, yan ang mas nakapagpapabigat ng pinagdaraanan niya. Kaya wag nating gagawin yan. Yun ang naranasan ni Lazaro. At yun ang nagpabigat lalo ng dinadala niya. Yun ang mas pumatay. Hindi lang sa katawan niya, kundi sa kalooban niya, sa kaluluwa niya. But the good thing about Lazaro, pinagtiwalaan niya ang Diyos. Kaya sa kabila ng lahat, lalampasan na kaya niya pagdaanan ng lahat ng ito. Kung yung mayaman, naloko ng yaman, upang ang sarili lamang niya at ang kayamanan niya ang kanyang pagtiwalaan, si Lazaro, hindi siya naloko o na-deceive ng paghihirap niya upang ang Diyos
ay sisihin niya at di niya namahalin at pagtiwalaan. Hindi. Mas kumapit pa siya sa Diyos. Mas nagmahal pa siya sa Diyos. Mas sumampalataya pa siya sa Diyos. Ganun sana. We will never go wrong kung ganun din ang gagawin natin. Ang sabi sa Romans 10:11, ang taong umaasa sa Diyos, hindi mapapahiya. Hindi darating ang pagkakataon na umasa tayo sa Diyos at tayo'y walang napala. Hindi ganon. Hindi darating yung pagkakataong yon. Ang taong umaasa sa Diyos, tandaan natin, hindi mapapahiya. Kapag hiningi mo ang tulong niya, mararamdaman mo yun. Ibibigay niya sa yun. Nevertheless, huwag naman nating isipin na ang Diyos ay parang genie lang. Ay, kailangan kita. Sige nga, magparamdam ka. Sige nga, tulungan mo ako. Sige nga, gumawa ka ng himala at milagros sa buhay ko. Ay, hindi pwedeng ganon. Lalo pat kung wala naman tayong malalim na relasyon sa Kanya. Lalo pat tatawag lang tayo sa Kanya. Makakaalala lang tayo sa Kanya kung kailan tayo mayroon ng matinding problema. Hindi ganon. Hindi ganon dapat yun. Tandaan po natin yung taong nagtitiwala sa Diyos, in contrast sa taong hindi nagtitiwala sa Diyos, sinasabi sa ating unang pagbasa, they are like a tree planted by the waters. Sila parang mga halaman o puno na nakatanim sa may dalampasigan. Pag sinabing nakatanim, matagal na doon yun. Malalabay na, salasalabat na ang mga ugat noon. Yun yung sinasabing nagtitiwala sa Panginoon. Yun yung sinasabi nating pag tumawag sa Kanya, hindi mapapahiya. It should be a product of our long and lasting and deeper relationship with Him. Sapagkat yun din naman ang magpapakita that we truly trust Him, na maalala lamang natin siya kapag may matinding problema sa buhay natin. We trust Him kung lagi tayong tumatawag sa Kanya, lagi tayong nagtitiwala sa Kanya, meron man o walang problema. Ito sana ang ipagdasal natin sa ating banal na misa. Pinangako ng Diyos sa'yo, hindi Kanya pababayaan. Kaya sabi ni St. Paul, i-claim mo lang ito, if God is with us, who can be against us? Kaya sa totoo lang, nasa sa tao na lang. Hindi ko maisip na baka napapagod na nga ang Diyos sa atin. Lahat binibigay niya. Pero wala pa rin. Dumadaing pa rin tayo. Di natin kaya. Nawawalan pa rin tayo ng pag-asa. At lalo na, nagpapakasadlak pa rin tayo sa pagkakasala. Lahat naman ibinigay niya. Walang iniwan talaga kay Eva at kay Adan. Akalain yung sa dinami-dami ng punong pwedeng pakialaman, sumento lang sa isa, yung hindi pa pinapakialaman ng Diyos sa kanila. Ganun tayo Abot-abot ang biyaya ng Diyos. Pero anong ginagawa natin? We take it for granted. Hindi natin ginagamit. Niligtas niya tayo. Hindi tayo nabubuhay bilang ligtas na mga Kristiyano. So imagine ko anong mararamdaman mo kung ikaw ay ginaganito. Nakakaawa ang Diyos. Kaya alam po ninyo, kapag sa pangungumpisal, ang isa sa mga gusto kong dinadasal ay yung act of contrition. Sa act of contrition, may linya na gustong-gusto ko na kapag sinasabi ko, dinadamdam ko. Ang sabi doon ay, I detest all my sins because I fear the loss of heaven and the pains of hell. But most of all, I offended you, my God, who are all good and deserving of all my love. Parang sinasabi ng panalangin yun, Panginoon, nagsisisi ako, gusto ko nang magbago sa kasalanan ko. Hindi dahil lang sa makasariling hangarin na gusto kong mapunta ng langit at ayaw kong mapunta ng impyerno, kundi higit sa lahat, ikaw ang most deserving ng pagmamahal ko sapagkat wala kang pinakita at ginawang pangit sa buhay ko. Puro mabuti, pero sa kabila ng lahat ng ito, sinaktan pa rin kita, O Panginoon ko. Kapatid, yun ang pinakadapat na maramdaman natin. Sa gayon, siguradong magsisisi at magbabago tayo sa kasalanan natin. Kapag nakikita at talagang napapaniwalaan natin kung paano natin sinasaktan ang Panginoon sa kabila ng kanyang kabutihan sa atin. Sana lang, ito rin
ang maging realization natin sa pagbabago natin, lalo pat kung ang nagiging biktima ng kasalanan natin ay hindi lamang ang Diyos na most deserving ng pagmamahal natin, kundi pati ang kapwa-tao natin, yung mga nagmamahal sa atin, yung mga may choice na hindi tayo mahalin pero minamahal tayo, yung mga may choice na hindi tayo tulungan pero tinutulungan tayo, yung mga may choice na hindi tayo patawarin pero pinapatawad pa rin tayo paulit-ulit. Tapos paulit-ulit din natin silang sasaktan. Wag naman. Mahirap na karanasan yung gantihan ka ng masama dahil sa masama na yung ginawa. Pero may ginawa ka kasing masama. Masakit man yun, tanggap mo yun. Gantihan lang yan eh. Pero yung walang ginagawang masama sa iyo, bagkus ay napakarami pang mabuting ginawa sa iyo. Tapos masama yung igaganti mo, sasaktan mo, pasasakitin mo ang ulo, tudurugin mo ang puso. Anong klaseng puso o concern meron ka? Kaya nga kung minsan sinasabi ko, sa mga pasaway ha, wag mo nang gantihan yung kabutihan niya. Wag mo nang suklian yung kabutihan niya. Wag mo nang pasalamatan. Sige na. Pero wag mo lang sasaktan. Kawawa na yan. Matindi na yan. Ang mas matindi pa kung minsan binabaligtad pa natin ang kwento At tulad nung nagkomento kanina, bakit pa kasi nilikha ng Diyos yung punong pinagbabawal na yan Tuloy makasalanan tayo ngayon. Tuloy ang daming paghihirap ngayon. Sinisisi pa ang Panginoon. Katulad ng sabi ko, wala namang kinalaman yung punong yon sa pagkakasala ng tao. Yung puno pa nga na yon ay dapat maging daan pa upang mas maging mabuti ang tao. Kaya wag mong sabihin, kasi naman bunga ngayari asawa ko, kaya, I fell in love with someone else. Kasi naman, di man lang napapansin yung mga efforts ko kaya ayun, nagloko na lang din ako. Kasi naman, kapatid, walang kinalaman yon sa tindi ng kasalanan ginawa mo. Huwag mong baligtarin ang eksena. In fact, kung ano man yung kahinaan ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, hindi nandyan yan para gumawa ka ng marami pang at malaking mga kasalanan. Nandyan yan para mas lalo kang maging mabuting asawa, anak, kapatid, magulang sa kanya. Binaligtad mo Ngayon, ikaw pa ang biktima at siya pa ang talagang nagkasala. Kapal ng face mo Huwag ganun. Masakit na yung hindi na nga ginantihan yung kabutihan. Mas masakit yung ang ginanti ay kasamahan. Pinakamasakit, binaligtad pa. Yung may sala, yung pa ang naging biktima. At yung nasaktan, siya pang may kasalanan. Huwag ganyan. Hindi na makatao yan.